makabagong teknolohiya ng Sweden, ginawang invisible ang mga tangke ng Ukraine. Sa modernong digmaan ay hindi na sapat ang karaniwang camouflage para maitago ang mga sasakyang pandigma mula sa mga advanced na surveillance system. Ang mga drone, thermal imaging at radar detection ay kayang matukoy ang anumang target, anuman ang kulay o pattern nito. Ngunit isang bansa ang nakahanap ng paraan upang lampasan ito, gumamit sila ng makabagong teknolohiya upang lumikha ng isang sistema na hindi lang nagkukubli mula sa mata ng tao, kundi pati na rin sa infrared, radar at ultraviolet detection. Sa pamamagitan ng diskarteng ito ay nagawa nilang gawing halos invisible ang kanilang mga sasakyan sa battlefield na nagbibigay ng malaking kalamangan sa labanan. Ano kayang uri ng sasakyan ito? Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. May ginawa ang Sweden na tila imposibleng mangyari sa larangan ng digmaan dahil ginawa nilang halos hindi makita ang kanilang mga tangke. Isa sa mga pambihirang likha nila ay ang CV-90 na isang makapangyarihang infantry support vehicle. May dala itong matitinding 105mm or 120mm na smoothbore na kanyon, kaya kayang-kaya nitong lumaban sa harapan. Bukod pa riyan, ay kaya rin nitong tumakbo ng hanggang 70 kilometers kada oras at matibay ito laban sa tama ng 30mm at 14.5mm na bala. Ngunit kahit gaano na ito kalakas, ay nagkaroon pa ito ng mas malaking upgrade nang ipadala ito sa Ukraine. Samantala, hindi ito basta ordinaryong pintura o pattern sa katawan ng tangke. Ang technology na ito ay kayabangan ng mga modernong mandirigma na isang advanced system ng camouflage na kayang dayain hindi lang ang mata ng tao kundi pati ang mga makabagong sensor. Kaya nitong itago ang mga tangke sa likod ng infrared, radar at ultraviolet detection. Kaya kahit may drone o thermal camera ang kalaban ay tila naglalaho ang CV-90 sa kanilang paningin. Isipin mo ang isang higanteng tangke na bigla na lang mawawala sa gitna ng isang kagubatan, sa ilalim ng snow o sa malawak na kapatagan. Ang ganitong antas ng tactical hiding ay maaaring magbigay ng malaking kalamangan sa digmaan dahil hindi lang ito tungkol sa pagiging invisible, kundi tungkol rin ito sa pagliligtas ng buhay ng mga sundalo sa isang larangang pinangungunahan ng drones, guided missiles at AI-powered surveillance. Gayun din naman, ang idea ng camouflage ay hindi likha ng tao dahil matagal na itong ginagamit ng kalikasan. Mula sa mga hayop na nagbabago ng kulay upang hindi makita ng mga mandaragit hanggang sa mga mandarambong na nagkukubli upang hindi mapansin ng kanilang biktima. Sa katunayan, noong sinaunang panahon ay pinipinturahan ng blue-green ang mga barko upang magmukhang bahagi ng dagat at hindi madaling makita ng mga kalaban. Pagsapit naman ng 19th century ay sinimulan ng mga sundalong Portuguese na gumamit ng camouflaged uniform upang magtago sa tigang nakapaligiran ng Iberian Peninsula. Ngunit ang tunay na pag-unlad ng idea ng camouflage ay nagsimula noong 20th century nang ipakilala ni Abbot Thayer na isang zoologist ang konsepto ng disruptive coloration. Sa kanyang aklat na Concealing Coloration in the Animal Kingdom, ay ipinaliwanag niya kung paano maaaring sirain ang hugis ng isang bagay gamit ang matitingkad na pattern upang maging mahirap itong makita mula sa malayo. Hindi nagtagal ay ginamit ito ng mga hukbo sa buong mundo upang gawing invisible ang kanilang mga sundalo at sasakyan. Sa loob ng maraming dekada ay naging susi ng tagumpay sa digmaan ang camouflage. Ngunit nang dumating ang mga bagong technology tulad ng infrared sensors, radar at electromagnetic scanners, ay biglang nawala ang bisa ng tradisyonal na pagtatago. Kahit anong kulay o pattern ang gamitin sa isang tangke, ay kitang-kita pa rin ito sa mga screen ng kaaway. Kaugnay nito, ang Saab Barracuda Mobile Camouflage System ay isang revolutionary invention na hindi lang basta nagtatago ng mga tangke, kundi binubura rin nito ang kanilang presensya sa mga high-tech na surveillance system ng kalaban. Ginagamit nito ang espesyal na materyales na kayang sumipsip at magpalihis ng infrared at radar waves. Kaya kahit nasa gitna ng open field ang CV-90 ay tila hindi ito umiiral sa mata ng kaaway. Karagdagan pa dito, ang Barracuda Mobile Camouflage System ay hindi lang basta disenyo para magmukhang kaunti ang isang tangke. Dahil ito ay isang makabagong technology na may kakayahang linlangin hindi lang ang mata ng tao, kundi pati na rin ang mga machinery na gumagamit ng advanced detection systems.
Ginamit ng Sweden ang kaalaman mula sa kalikasan, partikular na ang konsepto ng disruptive coloration, na isang teknik kung saan ang hugis at anyo ng isang bagay ay binabago gamit ang iba't ibang pattern at kulay upang mahirapan itong matukoy. Ngunit hindi lang ito simpleng pagbago ng itsura. Dahil ang Barracuda ay isang multi-layered defense system na nagpapahina sa infrared, radar at ultraviolet detection. Sa tradisyonal na camouflage ay gumagamit ng kulay at pattern upang magtago sa paningin ng tao. Pero sa modernong digmaan ay hindi na sapat iyon. Ang mga drone, thermal imaging at radar technology ay nakikita lahat kahit anong pintura pa ang gamitin sa sasakyan. Ang init mula sa makina, ang electromagnetic signals at maging ang hugis ng isang sasakyan ay madali nang matukoy ng mga high-tech surveillance systems. Dahil dito ay dumiskarte ang Sweden. Ang Saab Barracuda MCS ay hindi lang nagkukubli ng mga tangke gamit ang kulay. Dahil gumagamit rin ito ng high-tech na tela na kayang sumipsip at magpalihis ng electromagnetic waves. Ibig sabihin, kahit nakatutok ang infrared sensors o radar sa isang tangke, ay parang wala itong nakikita. Noong 1940 ay pinalawak ni Hugh Cott ang mga principles ng camouflage na unang ipinaliwanag ni Abbott Thayer. Ayon kay Cott, mas epektibo ang camouflage kapag hindi ito umaasa sa isang solid color o pattern, kundi gumagamit ng iba't ibang contrast at hindi pantay na linya upang guluhin ang paningin ng kalaban. Samantala, ginamit ito ng mga hukbo sa World War II, kung saan nagsimulang gumamit ang mga sundalo at sasakyan ng camouflaged na disenyo upang maglaho sa kapaligiran. Noon ay sapat na ang paggamit ng madilim o makulay na mga pattern upang lituhin ang mata ng kalaban. Ngunit sa modernong panahon ay hindi lang mata ng tao ang dapat linlangin, kundi pati na rin ng AI at mga machine-based detection systems. Sa panahon ngayon ay hindi na sapat ang pagdidisenyo ng camouflage para sa paningin ng tao. May mga thermal sensors, infrared scanners at radar na kayang tumingin lampas sa nakikita ng ating mata. Hindi na mahalaga kung anong kulay ang suot ng sundalo o pintura ng isang tangke. Dahil kapag sumikat ang infrared detection, ay iilaw ito na parang Christmas tree sa screen ng kaaway. Gayun din ay lalo pang lumala ang problemang ito sa mechanized warfare, kung saan ang mga tangke ay may malalakas na heat signatures at naglalabas ng electromagnetic waves. Kaya kahit anong pagtatago ang gawin, ay kitang-kita pa rin sila sa radar at thermal imaging. Ito rin ang dahilan kung bakit ibang klase ang Barracuda MCS. Hindi ito basta nagkukubli dahil binabago nito ang paraan ng pagkakadetect ng mga makina sa isang sasakyan. Ang ginagamit nitong advanced textile ay hindi lang basta sumisipsip ng init, kundi nagkakalat din ng signals upang hindi matukoy ng radar at thermal cameras. Sa kasalukuyang labanan sa Ukraine, ay malaking advantage ang technology na ito. Ang mga CV-90 tanks na gamit ang Barracuda system ay halos hindi makita ng mga Russian surveillance drones at guided missile systems. Dahil dito ay mas ligtas ang mga sundalo at mas epektibong nakakagalaw ang kanilang hukbo sa labanan. Dagdag pa rito, isa sa pinakamalaking advantage ng Barracuda Mobile Camouflage System ay ang kakayahan nitong palitan at i-adjust ang camouflage ng isang sasakyan ayon sa pangangailangan. Dahil dito ay mas madaling makabuo ng mga strategic plan sa labanan na nakadepende sa kapaligiran, mula sa mabatong bundok hanggang sa nagyeyelong kapatagan. Bukod pa rito, ang isa pa sa mga pambihirang katangian nito ay ang kakayahang itago ang thermal signature ng isang sasakyan. Karaniwan ay madaling madetect ang mga tangke dahil sa init na inilalabas ng kanilang makina. Pero dahil sa Barracuda, ina-adjust ng tela ang init nito upang tumugma sa temperature ng kapaligiran. Sa madaling salita, ang init mula sa loob ng sasakyan ay hindi basta-basta lumalabas, kaya hindi ito madaling makita sa thermal imaging. Sa halip, ang makikita ng infrared sensors ay ang init ng kapaligiran mismo, hindi ang mismong sasakyan. Bukod sa pagtatago ng init ay protektado rin ang mga sasakyang may Barracuda laban sa radar detection. Karaniwang gumagana ang radar sa pamamagitan ng pagpapalabas ng microwave energy na tatama sa isang bagay. At ang naibalik na signal ay ginagamit upang alamin ang laki, hugis at bilis ng isang target. Ang problema para sa mga tangke ay madaling natutukoy ang kanilang presensya dahil sa malalaking signal na ibinabalik nila. Pero sa Barracuda ay iba ang nangyayari. Sa halip na ibalik ang signal ng radar, ay dinidisperse nito ang radio waves upang magmukha lang itong bahagi ng lupa o kapaligiran. Dahil dito, ang mga hindi gumagalaw na sasakyang may Barracuda camouflage ay halos hindi matukoy.
Bagamat mas mahirap itago ang mga gumagalaw na sasakyan gamit ang radar interference, ay malaking tulong pa rin ito laban sa mga guided missiles na umaasa sa radar tracking upang hanapin ang target. Maliban pa rito, ang isa pang kapansin-pansing kakayahan ng Barracuda ay ang UV reflectance feature. Sa mga lugar na may snow o yelo ay madali pa ring makita ang karamihan sa mga sasakyan dahil sumisipsip ang mga ito ng ultraviolet light mula sa araw. Ngunit ang Barracuda ay may UV reflective surface, kaya nag-a-adjust ito upang magmukhang bahagi ng kapaligiran. Dahil dito ay mas nagiging mahirap hanapin ang isang sasakyang pandigma sa mga nagyayelong kapatagan. Sa kabila nito, kung ang tradisyonal na camouflage ay ipinipinta o ginagamit bilang simpleng takip, ang Barracuda ay isang custom fit na draping system. Hindi ito parang maluwag na canvas na tinatapon lang sa ibabaw ng isang sasakyan. Sakto ito sa chassis ng sasakyan kaya nananatili itong fully operational kahit natatakpan ng camouflage system. Isa sa pinakamagandang katangian ng Barracuda Mobile Camouflage System ay ang pagiging modular at adaptable, kaya itong ikabit sa halos anumang military vehicle. Isa sa mga pinakaunang nakinabang sa teknolohiyang ito ay ang CV-90, isang infantry support vehicle mula sa Sweden. Ang CV-90 o Combat Vehicle 90 ay isang malakas at mabilis na armored vehicle na ginawa ng Sweden noong early 1990s. Nitong huli ay nagpadala ang Sweden ng 50 unit ng CV-90 sa Ukraine. Lahat ay may Barracuda camouflage system upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa labanan. Bakit nga ba napakahirap matukoy ang CV-90? Ito ay sapagkat sa disenyo pa lang ay may low radar at electronic signature na ang CV-90. Ibig sabihin, mas mahirap na itong madetect ng mga surveillance system kahit bago pa ito lagyan ng Barracuda camouflage. Kapag pinagsama ang dalawang teknolohiyang ito, ay halos nagiging invisible ang CV-90 sa radar at infrared sensors ng Russia. Bukod sa pagiging invisible, kilala rin ang CV-90 sa kaginhawaan at tibay. May air-conditioned troop compartment ito na kayang magdala ng 6 na sundalo at 2 crew members. May chemical, biological at radiological protection din ito, kaya kayang lumaban kahit sa mga lugar na may matinding panganib sa kalusugan. Ngunit hindi lang proteksyon ang dala ng CV-90 dahil may kakayahan din itong i-disable ang mga drone signals gamit ang advanced electronic warfare systems. Samantala sa kasalukuyang labanan, isa sa mga pinakamalaking banta sa battlefield ay ang mga drone na may dalang pampasabog. Parehong ginagamit ng Ukraine at Russia ang mga murang commercial drones na ginawang kamikaze weapons, kaya napakahalaga ng radio jamming system ng CV-90. Kapag pinagsama ang drone jamming at Barracuda camouflage, ay mas mahirap nang makita at matukoy ang CV-90. Lalo na sa gabi, kung kailan umaasa lang ang mga drone sa near-infrared night vision. Sa madaling sabi, sa isang madilim na kapaligiran, ang CV-90 ay halos hindi makikita at hindi rin madaling matamaan. Ang kakayahang lumaban sa gabi ay isang napakalaking advantage sa labanan. Ang M1 Abrams at M2 Bradley na galing sa US ay may mga night vision optics na tumutulong sa Ukraine upang mas epektibong makapaglunsad ng offensive operation sa dilim. Ngunit mas advanced pa rito ang CV-90 dahil mayroon itong thermal vision system sa magkabilang panig, isa para sa commander at isa para sa gunner. Mas madali ring matukoy ang mga target mula sa maraming direksyon, kaya mas mataas ang tsansang tamaan ng kalaban kahit sa malalayong distansya. Subalit hindi lang sa depensa magaling ang CV-90 dahil isa rin itong malakas na pambihirang sandata. Habang karamihan sa mga donasyong sasakyan ng NATO ay mga lumang modelo, hindi ito ang kaso sa CV-90. Ang Ukraine ay binigyan ng CV-9040C, isang pinakabagong version na ginagamit mismo ng Sweden. Ang malaking 40mm autocannon nito ay mas malakas kaysa sa mga 25mm o 30mm na kanyon ng M2 Bradley at ibang infantry vehicles. At para magkaroon ng ideya kung gaano ito kalakas, may mga ulat na nagawang pabagsakin ng Bradley IFV. Ang mga makabagong T-90 tanks ng Russia gamit lang ang 25mm cannon. Ibig sabihin kung nagawa ito ng mas maliit na kanyon, mas kaya ito ng mas malakas na 40mm cannon ng CV-90. Kaya naman ang pagsasama ng Barracuda camouflage, electronic warfare systems at powerful weaponry sa CV-90 ay isang game changer sa battlefield. Hindi lang ito isang ordinaryong armored vehicle. Ito din ay isang halos invisible na mandirigma na kayang umatake at dumepensa ng sabay.
Sa kasalukuyang labanan sa Ukraine, mas nagiging mahalaga ang mga high-tech na sasakyan tulad ng CV90. Ang kakayahan nitong maglaho sa paningin ng kalaban, protektahan ng tropa mula sa drone attacks, at lumaban gamit ang mas malakas na sandata ay isang malaking advantage na maaring baguhin ang takbo ng digmaan. Bukod sa CV9040 ay may isa pang version ng CV90 na ginagamit sa digmaan, ito ang CV9035. Bagamat mas maliit ang kanyon nito kumpara sa 40mm autocannon ng CV9040 ay hindi pa rin ito basta-bastang kalaban. Mayroon itong 35mm autocannon na mas maraming kayang dalhin na bala. Dahil dito ay hindi agad nauubusan ng firepower ang CV9035 kaya mas matagal itong makakapagbigay ng suporta sa labanan bago kailanganing muling mag-reload. Kahit 35mm lang, nakamamatay pa rin ito laban sa infantry at mas matatandang tank models kaya isa pa rin itong malaking banta sa battlefield. Gayun din pagdating sa depensa, hindi rin basta mapapabagsak ang CV90. Ang CV9040 ay may multi-layer composite armor kaya kayang protektahan ang sasakyan laban sa mga landmine, pampasabog at bala ng missile. Isama mo pa rito ang electronic warfare systems tulad ng radar jamming at laser protection at makikita mong halos hindi tinatabla ng CV90 kumpara sa mga sasakyang ginamit nung nagsimula ang labanan. Ngunit isa sa pinakamalaking advantage ng CV90 ay ang bilis at kakayahan nitong kumilos ng mabilis sa battlefield. Sa halip na karaniwang metal trucks ay maaari itong gumamit ng Saucy type rubber band trucks na mas magaan at mas tahimik. Maliban sa pagbawas ng ingay, mas mababa ang vibration at mas maganda ang handling ng sasakyan. Sa ilang version ng CV90, kaya nitong tumakbo ng hanggang 70 kilometers per hour. Sa ilalim naman ng hood ay iba rin ang lakas ng makina nito. Depende sa variant, maaring magkaroon ito ng 1000 horsepower V8 engine. Kaya may kakayahan itong tumakbo ng hanggang 900 kilometers sa isang full tank. Sa lahat ng mga faktor na ito, malinaw na ang CV90 ay isa sa pinakamabilis at pinakamapanirang infantry vehicles sa kasalukuyang digmaan. Kung kaya't ang pagsasama ng CV90 at Barracuda Mobile Camouflage System ay nagbigay ng isa sa pinakamalakas na ground vehicles sa kasalukuyang labanan sa Ukraine. Ang track record nito ay nakakamangha, lalo na noong unang ginamit ito sa summer ng 2023. Dahil sa likas nitong electronic jamming at camouflage capabilities, ay nagamit ito ng Ukraine para lumusot sa depensa ng Russia at sirain ang supply lines ng infantry ng kalaban. Dahil dito ay nabawasan ang kakayahan ng Russia na magsagawa ng malalaking offensive operation na naging malaking tulong para sa Ukrainian forces. Hindi lang ito epektibo bilang isang infantry support vehicle dahil nagagamit din ito bilang isang makeshift tank. Kayang-kaya nitong makipaglaban sa T-72 at T-80 tanks ng Russia. Bukod pa riyan, kaya rin nitong magbigay ng suppressive fire laban sa infantry at armored vehicles kaya hindi na kailangang gumamit ng mas malalaking tanks sa bawat laban. Samantala, noong January 2024, ang Ukrainian 21st Mechanized Brigade ang nag-iisang unit na gumagamit ng CV90. Dahil sa kombinasyon ng Abrams tanks, M2 Bradleys at CV90s ay isa ito sa pinakamabisang unit sa buong hukbo ng Ukraine. Ayon pa sa mga ulat, nagamit ng unit na ito ang CV90 sa mga matagumpay na ambush operations kung saan napabagsak nila ang 40 tanks at armored carriers ng Russia. Bukod sa standard na 40mm autocannon, maaaring lagyan ng CV90 ng 120 anti-tank mortar. Ibig sabihin, maaari itong gamitin bilang isang epektibong anti-tank platform na malaking problema para sa Russia. Alam naman natin na isa sa mga pinakamalaking kahinaan ng Russia sa digmaan ay ang logistics at kakayahan nitong mag-supply ng sapat na depensa laban sa anti-tank warfare. Sa madaling sabi, ang CV90 ay hindi lang isang ordinaryong infantry support vehicle dahil isa ito sa pinakamalalaking assets ng Ukraine sa labanang ito. Dagdag pa rito, sa larangan naman ng makabagong digmaan, ang bilang ng mga sasakyang pandigma ay may malaking epekto sa tagumpay ng isang hukbo. Ang Russian mechanized squads halimbawa ay kadalasang binubuo lamang ng 3 sasakyan, mas kaunti kaysa sa 4 na unit na karaniwang ginagamit sa mga Western forces. Dahil dito ay mas mahalaga ang bawat sasakyang pandigma sa estratehiya ng Russia. Kaya ang pagkawala ng isa ay isang malaking dagok. At dito pumapasok ang CV90.
Dahil sa makapangyarihang autocannon nito ay kayang sirain ang armor ng mga sasakyan ng kaaway na maaaring magresulta sa pagbagsak ng buong unit. Bukod pa rito, ang advanced night vision technology ng CV90 na makikita sa magkabilang panig ng gunner at commander ay nagbibigay rito ng kakayahang mag-operate sa dilim. Sa isang labanan kung saan umaasa ang Russia sa limitadong kagamitan sa night warfare ay nagiging isang nakakatakot na kalaban ng CV90. Kapag napinsala ang isa sa tatlong sasakyan ng Russia ay mababawasan agad ng 33% ang kanilang mobility. Kapag dalawa ang nawasak, 1/3 na lang ng firepower nila ang natitira. Na isang malaking kawalan sa isang mechanized squad na umaasa sa bilis at lakas ng kanilang grupo upang mapanatili ang offensive. Karagdagan din isa pang problema ng Russia ay ang unti-unting pagkaubos ng kanilang mga tangke at tauhan. Sa usapin ng mga sasakyang pandigma ay higit na moderno ang mga gamit ng Ukraine. Isang magandang halimbawa nito ay ang T-14 Armata, ang pinakabagong main battle tank ng Russia. Sa teorya, ito dapat ang magiging katapat o mas malakas pa sa mga upgraded na M1 Abrams ng US. Ngunit sa kabila ng mahigit isang dekadang development ay 14 units pa lang ang nagagawa ng Russia. Pero alam nyo ba kung ano ang mas masaklap? 3 linggo lang ito ginamit sa labanan bago tinanggal dahil sa sobrang pangit ng performance nito. Sa kabila ng mga di-umano'y high-tech na upgrades nito, ay hindi pa rin nito matapatan ang mga modernized M2 Bradleys, Abrams at CV90s na ginagamit ng Ukraine. Maliban pa riyan kahit ang mga pinaka-advanced na Russian tanks ay madaling sirain ng kamikaze drones, kaya nawawalan ito ng silbi sa isang digmaan na umaasa sa makabagong teknolohiya. Dahil hindi rin gaanong napoproduce ang mga bagong tangke, lumalabas na ang mga stockpile ng Russia ay nauubos na rin. Isang bagay na sinusuportahan ng satellite images ng mga bakanting reserve bases. Bagamat sinasabing may 3,000 tank reserves ang Russia, karamihan dito ay mga luma ng modelo tulad ng T-72 at T-80. Manipis ang armor ng mga ito kumpara sa mga mas bagong disenyo, kaya mas madali silang pabagsakin ng mga armored vehicles, drones at anti-tank missiles ng Ukraine. Samantala, matapos talakayin ang kakayahan ng CV90, narito ang isang malaking revelasyon, hindi lang para sa Swedish vehicles ang Barracuda camouflage system. Ayon sa Saab, ang gumagawa ng camouflage ay maaring i-customize ang Barracuda upang magamit sa halos anumang sasakyang militar na may katulad na disenyo. Kung sapat ang supply ng Barracuda, magagamit ito ng Ukraine hindi lang sa kanilang infantry vehicles kundi pati sa drone units, long-range missile launchers at iba pang military assets. Sa halip na puro depensa, maaari nang gamitin ang camouflage para sa offensive operation nang hindi agad natutukoy ng Russia. Halimbawa, kung malalapit sa front lines ang anti-air at anti-tank units ng Ukraine, ay mas madali nilang maaabot ang mga target nang hindi natutukoy ng long-range missiles ng Russia. Mas madali ring isagawa ang mga atake sa supply lines ng Russia, isang estratehiyang naging epektibo nitong mga nakaraang buwan. Ngunit isa pang malaking issue para sa Russia ay ang krudo at gasolina, na napakahalaga upang mapanatili ang kanilang artillery superiority. Gamit ang long-range missiles at drones, direktang tinatarget ng Ukraine ang mga oil refineries ng Russia, lalo na sa western regions nito kung saan dating nakabase ang kanilang oil supply para sa European market. Dahil sa mga ataking ito ay nagkaroon ng kakulangan sa langis mismo sa loob ng Russia. Dahil dito napilitan ang Russia na itigil ang pag-export ng gas at diesel at humingi ng tulong mula sa Kazakhstan upang punan ang kanilang supply. Ano naman kaya ang epekto nito? Una, maaari nitong patigilin ang artillery advantage ng Russia. Ang Russia ay may pinakamalaking arsenal ng self-propelled at towed artillery sa buong mundo. Kung mawalan ng sapat na diesel ang mga sasakyang ito, ay may iwan silang nakatenga at walang silbi sa labanan. Ikalawa, babagsak ang ekonomiya ng Russia. 45% ng budget ng Russia ay mula sa kita sa langis at gas. Kung ang lahat ng oil refineries ay kailangang gamitin para sa militar at hindi pang export, mawawalan sila ng malaking kita mula sa global market. Dahil dito ay maaaring mauwi sa isang economic collapse ang Russia dahil hindi na nito kayang sustentuhan ang sarili nitong digmaan.